simula. Oh, Okay. yan yun na po brother yung headset niya. Opo paro. Oh. Oh, Oh, exit muna ako. eh, dyan na po. Well, medyo 1 minute na lang po. Magandang gabi mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Narito po muli tayo sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Ngayong gabi ay aking binabati ang lahat na nakikinig sa ating programa sa radyo. Ang mga suki nating tagapakinig dito sa palibot ng Kabatang. At lalo na doon sa medyo malayo pero naabot pa rin ang ating programa. Mga kapatid natin dyan sa Santa Rosa, kung kayo po ay nakikinig ngayon. Mga kapatid dyan sa Cavite na nakikinig. Lagi kong nakikitang iba na at nanonood sa live natin sa Facebook. Nabati ko rin ang ating mga kapatid at mga kaibigan na nanonood ngayon sa ating Facebook live. Tayo po sa Facebook, kaya
Nais kong batiin ang lahat na nakikinig ngayon at nanonood. At saka yung mga manonood pa, sapagkat pagkatapos nito, pag na-upload, nakikita ko na marami namang mga hindi nanonood sa live, pero sila ay talaga namang nanonood sa mga replay. So binabati ko rin po sila. So, sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ngayong gabi, nais kong imbitahin kayo na tayo po ay manalangin at humingi tayo ng tulong sa ating Diyos. Dakilang Diyos, sa kayataasan po ng mga langit, sa gabing ito kami ay narito muli upang ipagpatuloy namin ang aming ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat at meron kaming pagkakataon muli na inyong binigay na makapagpatuloy kami sa aming pag-aaral. At salamat at inyo po kaming inahandaan ng spiritual na pagkain na alam ko na makakabusog sa bawat isa sa amin ngayong gabi na ito. Pagpalain po ang lahat ng mga nakikinig. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan at bigyan po sila ng makalangit na pangunawa nang sa ganon ay madali nilang maintindihan ang aming pag-aaralan na katotohanan. Pagpatawad mo ang aming mga kasalanan at tanggapin ang aming papuri at pasasalamat na aming buong pusong inihahandog sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tuloy po natin mga minamahal na mga kapatid ang ating pag-aaral ngayong gabi. Ang paksa na ating pag-aaralan ngayong gabi ay pinamagatang paglaya sa maling aral ng impyerno ng apoy. Deliverance from the false teaching about hell. Pero specific dito yung hell na galing sa salitang Griego na Gehenna. Napag-alaman natin sa ating pag-aaral na sa nakalipas na ang maling aral tungkol sa eternal torment for the wicked o walang hanggang pagpaparusa sa mga masama ay nakatayo sa dalawang saligan. Ang una ay ang maling paniniwala na ang tao ay may kaluluwang hindi namamatay, nanananahan sa loob ng katawan ng tao. Yan po ang unang saligan ng eternal torment na pinag-aralan natin. At ang ikalawa ay ang maling paniniwala na ang salitang hell sa English na mababasa sa Biblia na isinalin sa Tagalog na impyerno ay tumutukoy sa isang lugar ng apoy na hindi namamatay. At doon, ibig sabihin, apoy na hindi namamatay. At doon pupunta ang immortal na kaluluwa ng mga masasamang tao upang maparusahan ng walang hanggang paghihirap. Yun po. At itong dalawang saligan na ito na kinatatayuan ng doktrina ng eternal torment ay pawang hindi po totoo o hindi biblical. Ayan. So, pinag-aralan po natin tungkol dun sa kaluluwa sa nakalipas at pinag-aralan din natin bahagya tungkol dito sa impyerno kahapon. Kaya ngayon itutuloy po natin ang ating pag-aaral dito dahil hindi po natapos. So sa Biblia ay may 4 na salita na isinalin sa wikang English na hell, no? Ibig kong sabihin doon sa Bible natin meron tayong mababasa na may 4 na salita na ating mababasa na na-translate sa wikang English na hell at sa Tagalog naman ay impyerno. Okay. Ang 4 na mga salitang ito ay ang Greek words na Gehenna, Hades, Tartarus, at yung Hebrew word na Sheol. So itong 4 na salita na ito, 3 na Greek word at saka 1 na Hebrew word, ito yung naisalin sa English na hell. Okay? At sa Tagalog naman isinalin na impyerno. Ayan. So at ito ang pinagbabasehan ng
doktrina ng eternal torment. Dahil doon daw umano sa impyerno, na hell, doon po maghihirap na sa walang hanggang panahon ang mga masasama o yung kaluluwa ng mga masasamang tao. Ayan. So, pinasadahan natin kagabi ang tungkol sa gehena ng apoy. Okay? O hellfire. Ngunit bitin, kaya itutuloy natin ang pagtalakay sa paksa na ito ngayong gabi. Ang layunin natin ay upang alamin natin kung ano talaga ang hatol ng gehena. Ano talaga itong tinutukoy na gehena o hell sa English o impyerno na sinasabi o binabanggit ni Jesus dito sa New Testament. At kung ito ba ay nangyari o mangyayari pa lang. Ayan. Nangyari ba yung ganito na hatol sa mga wicked o mangyayari pa lang? Okay, so ang salitang gehena ay 12 beses na ginamit sa Bible sa bahagi ng Bagong Tipan. 11 times ay si Kristo mismo ang bumigkas. So, kalimutan natin yung isa. Yung isa ay si James ang bumanggit doon, gumamit sa yung isang word na gehena. Minsan lang din yan binanggit. Pero dito sa 12 times na nabanggit sa New Testament ay 11 times si Kristo mismo ang nagbigkas. Kaya ito, mag-focus tayo dito sa binigkas mismo ni Jesus Christ. At dito natin alamin kung ano talaga yung tinutukoy niya doon na gehena, na impyerno naman sa Tagalog at saka hell sa English. Ang una ay ang Matthew 5 verse 22, ikalawa is Matthew 5:29, ikatlo is Matthew 5:30, ikaapat Matthew 10:28, and ikalima Luke 12:4 and 5, and ikaanim Matthew 18 verse 9, and ikapito Mark 9 verse 43-44, and number 8 is Mark 9 verse 45 and 46, and ikasyam Mark 9:47 and 48, and ikasampu Matthew 23 verse 15, and ikalabindalawa, labing-isa Matthew 23 verse 33. Ayan po yung 11 times na binigkas ni Jesus Christ. At yon sinulat ko po in their chronological order. Ibig sabihin, yung order of occurrence. Kailan yung una, yun yung first time na binigay niya, tapos second time, third time, hanggang yung pinakahuli na binanggit niya yung salita na yon bago siya namatay. So tinalakay natin kagabi ang tungkol sa salitang gehena at ating natuklasan na ang Greek word na gehena na isinalin sa English na hell at sa Tagalog ay impyerno ay pangalan ng isang lugar sa kanluran ng Jerusalem, western part of Jerusalem, na dating pag-aari pala ito ng isang tao na ang pangalan ay Hinnom. Okay. Pero ito ay minana ng kanyang mga anak, kaya't ang naging pangalan o tawag dito is the Valley of the Sons of Hinnom. Yan. Kasi yung original na may-ari niyan, yung tatay nila si Hinnom. Yung mga anak niya ang naging nagmamay-ari na nagmana, so Valley of the Sons of Hinnom. Ang lugar ng Gehenna ay kilala sa ganyang pangalan sa panahon pa ni Joshua. So napakatagal na ano yan, yung lugar na yon, no? Yung pangalan na yun ginamit pa sa time ni Joshua. Sa mababasa ito sa Joshua chapter 15 verse 8 at saka chapter 18 verse 16. Isa lang ang basahin natin. Dito tayo sa verse 7. And the border went up by the valley of the son of Hinnom unto the south side of the Jebusite. The same is Jerusalem. So ito palang syudad ng mga Jebusites. Ito ang nagiging Jerusalem sa bandang huli. So originally ang Jerusalem ay hindi Jerusalem yung pangalan. Parang sa panahon yata ni David ito tinawag na na Jerusalem. Okay.
So dito binabanggit yung Valley of the Son of Hinnom. Tuloy natin. And the border went up to the top of the mountain that lieth before the Valley of Hinnom westward, which is at the end of the Valley of the Giants northward. Ayan. So, sa time pa ni Joshua ay nandun na yung lugar na yon. Ay sabagay even before Joshua, pero siyempre pangalan, kilala na yung lugar na yon even sa time ni Joshua na Valley of the Son of Hinnom. At saka nagpatuloy hanggang sa time ni Jesus, ganun pa rin ang kanyang pangalan. Ayan. Hindi tulad ng syudad ng Jebusite na nabago ang pangalan, naging Jerusalem. Pero yon nagpatuloy ang pangalan niya, naging Valley of the Son of Hinnom. And then ito pala pag i-transliterate mo daw yung Valley of the Sons of Hinnom sa Greek ay Gehenna. Yun. So napag-alaman natin na ang Valley of the Sons of Hinnom na tinawag na sa pangalan na Gehenna sa salitang Greek ay hindi place of eternal punishment for the wicked. Yon po yung na-establish natin kahapon. So huwag tayong magkakamali doon. Yung Gehenna, tandaan natin, hindi ito place of eternal punishment for the wicked. Kundi ito ay isang lugar na doon ginawa ng mga Hudyo ang karumal-dumal na child sacrifice para kay Baal at Molek. Yung Baal at Molek, ito yung Diyos-Diyosan ng mga Canaanites. Yung mga Canaanites, ito yung dati nung tumira doon sa Canaan, na nung dinala ni Moses yung mga Israelites, pumasok sila doon, hindi siya nakatawid, namatay siya doon sa kabila. So si Joshua ngayon ang tumawid kasama ng mga Israelites at pinatakas. Ginira itong mga Canaanites, pinaalis doon sa Canaan. Okay? Dahil sila ay gumagawa ng mga paglabag sa kautusan ng Diyos, mga kasalanan, mga karumal-dumal na mga practices. Ayan, kaya pinaalis po sila doon at ang lahi ni Abraham, lahi ni Jacob, yun ang pinatira doon ng Panginoon. Ayan. At hinati-hati nila yung lugar doon. Kaya lang, nung nandun naman sila, natutunan nitong mga Israelites pa rin yung kultura ng mga Canaanites. Lalo na yung kanilang relihiyon na idolatry, natuto itong mga Israelites. Okay, kalaunan. So, sa 2 Chronicles chapter 28 verse 3 ay sinasabi na si King Ahaz ay dito sa Gehenna or Valley of the Son of Hinnom, sinunog ang kanyang mga anak. Pag sinabing sinunog, inihain as a child sacrifice, human sacrifice para kay Molek o kaya kay Baal. At ang ginagawa nila para mag-sacrifice yun, buhay na sinusunog nila hanggang sa mamatay dahil paniwala nila na doon matutuwa itong Diyos-Diyosan na ito, at saka ang kapalit ng pag-offer nilang sacrifice ay meron silang matatanggap na blessing, at saka may protection na igagawad sa kanila. Otherwise, kung hindi sila mag-sacrifice, may sumpa na mangyayari sa kanilang buhay. Kaya yon, alam ko yung ganun na idea dahil pagano nga ako noon. Kaya ganun nga talaga yung konsepto ng mga pagano. Sa 2 Chronicles 33 verse 6 ay sinasabi na si King Manasseh ay sinunog din ang kanyang mga anak dito sa Valley of the Son of Hinnom na tinawag ng Gehenna sa salitang Greek. Yan. Sa Jeremiah 7:31-32 ay sinabi na dito rin sa Valley of the Son of Hinnom, sa Gehenna na ito, sinusunog ng mga Israelites ang kanilang mga anak. Yan. So marami talagang gumagawa ng ganun. Sa Jeremiah 19:2-4, 5 at saka 32 verse 25 ay sinabi na nagalit ang Diyos sa Israel dahil sa kanilang pagsusunog ng kanilang mga anak doon sa Valley of Hinnom para kay Baal at kay Molek. Ayan. So yon po ang katotohanan tungkol doon sa Gehenna na yon. It is a name of a place. It is originally called the Valley of
the sons of Hinnom. Ayan po, ayon sa ating nabasa. So, hindi po ito place of eternally burning fire. Ayan po ang na-establish natin. Where the wicked are being tortured forever. Hindi po. Sa halip, ito ay isang lugar ng mga human sacrifices ay sinusunog hanggang sila'y mamatay. So, ang tanong, ano ang tinutukoy ni Jesus na Gehenna fire na ginagamit bilang hatol sa mga Hudyong magpapatuloy sa kasalanan? Kasi obviously kung babasahin natin yung ano doon, ito palang Gehenna fire nung ginamit ni Jesus Christ ay may ginamit niya in a figurative sense to mean na ito pala ay isang paghatol ng Diyos na ibibigay sa kanyang bayan dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Ayan po. Anyway, hindi magiging apparent na hatol pala ito, kahatulan, yung Gehenna, until doon sa pinakadulo. So ang gagawin natin dito, babasahin natin yung yung 11 statements na doon binanggit ni Kristo yung pangalan na Gehenna. Okay, and then we try to understand and analyze kung ano ba talaga ito. So ang the first time na binanggit ni Jesus yung word na Gehenna ay Matthew 5 verse 22. Ang sabi niya, ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa Gehenna ng apoy. So, ibig sabihin parang nailink itong Gehenna ng apoy, lumalabas na ito ay isang uri ng parusa kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Especially itong sinasabi mo, kasalanan pala itong tawagin mo ang isang tao na ulul, o raka. Yan, that is an offense against God, and you are in danger, or that is punishable by Gehenna fire. And then number second, Matthew 5:29, at kung ang kanan mong mata ay makakapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag buong katawan mo ay mabulit sa Gehenna. Ayan. So, ito, mapatalinghagang salita naman ito. Siguro naman walang mag-unawa dito na iliteral nila, kasi sabi dito, kung ang iyong kanang kamay ay nagpapatisod sa iyo, ay kanang mata nagpapatisod sa iyo, dukutin mo, ay di mabubulag ka na. Hindi naman siguro literal, kasi obviously ay figurative ang pagkasulat. Ang pag-unawa kasi sa Bible dito is we have to understand the Bible in its most literal meaning, unless it is clear na hindi literal yung pagkagamit. Ayan. Dito, kung ililiteral mo, ay medyo mahirap. Dahil kung mangyayaring ganun, maraming mabubulag, literally. Kasi biro mo yun, dudukutin mo yung iyong mata at itatapon mo. Ayan. So, obviously, these are figurative language ang ginamit dito. It cannot be taken as literal. So, sa Matthew 5 verse 30, ganon din. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Tingnan mo yan. Kung iliteral mo din, sa ngayon, ang dami ng putol ang kamay. Kung ililiteral mo yan. At ano naman, matutuwa ba ang Panginoon na naglalakad ang kanyang mga anak na putol ang kamay? So obviously, these are not to be taken literally, yung sinabi ni Jesus Christ. Ayan. Dahil mas maganda daw na yung kahit na naputulan ka ng kamay, basta ang importante ay hindi ka mapunta doon sa Gehenna. Hindi ka mapasa Gehenna. Kaysa yung kompleto yung kamay mo, kompleto yung mata mo, mapasa Gehenna ka naman. Ayan, so yan po ang ibig sabihin nun. So this should be taken or understood in a figurative sense. Pero ang malinaw dito na ang sinasabi na sa dalawang ito na
ano man yung dadalhin doon is yung talagang taong buhay. Taong buhay na may physical body, ito ang sinasabi na ibubulid sa Gehenna. O dahil mapapaha sa Gehenna. Hindi, wala po ditong binabanggit na kaluluwa. Basta yung kinakausap niyang tao, ito yung sabi nila na pupunta o may ibubulid sa Gehenna kung siya ay matitisod. O, ibig sabihin magkakasala. O gagamitin niya dahil sa mata niya nagkakasala, dahil sa kamay na ay siya nagkakasala. Ayan. So, yan po mga kapatid. Siya ay maibubulid sa Gehenna. And then number 4, fourth time na nabanggit ni Jesus yung word na Gehenna is Matthew 10 verse 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa Gehenna. So dito po ay may sinasabi na merong mga hindi nakakapatay daw sa kaluluwa pero nakakapatay sa katawan. Pero hindi daw dapat nakatakutan yun, na mas katakutan yung nakakapatay sa katawan, nakakapatay din sa kaluluwa. Ayun. At saan ngayon? Saan mamamatay? Yung mga katawan at kaluluwa doon daw sa Gehenna. Ayan. So, malinaw dito, this is for the first time na binanggit ni Jesus Christ na may mamamatay doon, na yung mga ibubulid sa Gehenna ay mamamatay. Ayan. Ayan, this first time yun itong sa fourth time dito niya binanggit. Pero the first 3 cases, walang binanggit. Yung ibubulid, hindi naman sinasabi na mamamatay. Hindi rin sinasabi na maghihirap. Basta ibulid lang doon. No? Pero dito, sinasabi na yung ibubulid sa Gehenna, mamamatay. Okay. Pero kompleto ang kamatayan kasi katawan at kaluluwa daw mamamatay, sabi. So there is no dito they try to use this to prove na ang kaluluwa daw na ibubulid sa impyerno, kasi na-translate nga ng impyerno ito ay hindi mamamatay. Pero dito pinapasinungalingan ni Kristo sa talatang ito dahil sabi niya yung ibubulid doon ay mamamatay. Ayan. So, yan ang importanteng punto na tandaan natin. The number 5 is Luke chapter 12 verse 4 and 5. At sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa Gehenna. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Okay, so dito naman, kung yung sa nakalipas ay buhay yung mga ibubulid doon sa Gehenna, dito ay for the first time naman na binanggit niya na merong patay na ibubulid din doon sa Gehenna o impyerno. Sabihin ng impyerno sa Tagalog kasi. Pero ayaw ko nang gamitin yung impyerno, hindi naman pala 'yon ang tama na translation. Hindi dapat pala na i-translate yung Gehenna na impyerno o kaya hell. So panatilihin natin na lang yung Gehenna kasi noun pala ito Tapos unawain na lang natin yung kanyang tinutumbok na kahulugan. So dito naman, for the first time na binanggit ni Jesus na may patay na ibinubulid doon sa Gehenna o dinadala sa Gehenna. Kanina, mayroong naman, yung buhay yung mga dinadala. Pero dito pala ay may patay na dadalhin pa doon sa Gehenna. Yung kanina, yung buhay dadalhin doon tapos mamamatay sila. Kaanim, Matthew 18 verse 9. At kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo ay dukutin mo, o parehas lang doon sa Mark kanina then Mark hindi Mark, saan ba yan? Luke, parehas lang dito sa Lucas chapter 12 yung Matthew 18 verse 9. Dito tayo sa Mark chapter 43, 44.
At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, o parehas din, no? Putulin mo. Mabuti pa na sa inyong pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa gehena sa apoy na hindi mapapatay. O dito naman, for the first time dito lang sa dito sa Mark na nabanggit na doon sa gehena ay mayroong apoy doon na hindi mapapatay. Yan. Na dooy hindi namamatay. Meron ding mga uod daw na hindi rin namamatay. At hindi namamatay ang apoy. Okay, yung apoy hindi namamatay, yung uod na nandun hindi namamatay. Medyo parang contradictory ito, kasi pero hindi contradictory, pero kung uunawain natin ito na ito na yung impyerno na tinutukoy nila, na doon daw dadalhin yung mga kaluluwa ng mga namatay at doon parurusahan sa apoy, medyo contradictory. Alam niyo kung bakit? Parang hindi consistent. Kasi kung nandun ay apoy, alangan namang meron pang uod doon na mabubuhay, na hindi namamatay. Sa bagay, baka parang virus na hindi kayang patayin ng init. Ganon. Okay, pero malayo na ganon ang kahulugan, mga kapatid. So, number 8, Mark 9:45 to 47, similar din dito. At kung ang paa mo, nabanggit naman kanina doon yung yung mata, nabanggit yung kamay, ngayon nabanggit pati paa. Kung ang paa mo ay makakapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Nako, kung iliteral natin ito, paano kaya yung mga Kristiyanong nagsisisi, pinutol yung paa, kung nagkasala, wala na, hindi na makalakad. Putulin daw tapos hindi ibang tao ang puputol, kundi ikaw ang puputol. At mas mabuti pa daw sa iyo na pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa kang mabubulit sa gehena, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Okay. Mark 9 verse 47-48, itong number 9 na basis. At kung ang paa mo ay nakakapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Ayan, parehas lang din ang paa. Ayan. So, sa 4 na talata na ito, ay sabi na ang taong may katawan na humihinga ang ibubulit sa gehena. Gehena o sabing impyerno. Gehena na lang. Okay, na number 10, Matthew 23 verse 15. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parisyo, mga mapagpapaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya ay magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng gehena kaysa inyong sarili. O dito naman, anak sa gehena daw itong mga mapagpaimbabaw na mga parisyo, tinawag na anak ng gehena. At yun namang mga tao na kanilang kukumbinsihin, yung kukumbinsihin ba, yung hihikayatin, ay maging sila'y magiging higit pa na anak ng gehena. Ibig sabihin, kung mapaparusahan ito sa gehena, ibubulid itong mga parisyo at mga eskriba sa gehena, ay pati itong mga hikayatin nila ay kasamang maibubulid din doon o dadalhin din doon sa gehena. Ngayon, dito tayo sa ikalabing isa na beses na ginamit ni Jesus Christ yung salitang gehena. Ito po ang magbibigay sa atin ng susi para maintindihan natin kung ano talaga ang tinutukoy niya sa paggamit niya niyang gehena. Yan. Ano pala itong gehena na ito? Okay. Sa Matthew 23 verse 33, sabi, mga ahas, mga anak ng ulupong. Kanina sila din yung mga eskriba at parisyo din ang kinakausap niya dito. Kasi kung basahin yung chapter 23 pa rin ito verse 15 yung kanina. Ngayon ituloy-tuloy yung basahin hanggang dito sa 33. Sabi niya, sila pa rin yung sinasabihan niya, mga ahas, mga anak ng ulupong, papaano kayo makakaligtas mula sa hatol ng gehena? Yan. Kung i-positive mo yon, hindi mo gagawing tanong, ganito yun
hindi kayo makakaligtas o makakaiwas sa hatol ng Gehenna. Yun po yung pinaka-idea ni Jesus Christ doon. Dahil sa inyong pagiging mapagpaimbabaw, dahil sa inyong mga masamang mga gawa, hindi kayo makakaiwas, makakaligtas doon sa hatol ng Gehenna. Yung ibang translation sabi kahatulan. So ito, hatol ng Gehenna. So ito palang Gehenna, this is a kind of judgment o hatol, parusa, ibig sabihin. Kasi yung sabing hatol sa Gehenna, na i-translate din yan na kaparusahan. Ayan. Kaparusahan, yun ang isang synonym ng hatol, parusa. Sa English ay damnation of Gehenna. Ang iba naman sabi judgment of Gehenna. Ang iba naman condemnation of Gehenna. So, malinaw dito na itong Gehenna na sinasabi, pag sinabing ibubulit ka sa Gehenna, ibig sabihin ikaw ay paparusahan. Yun po ang tinutukoy doon. Paparusahan ka. So, ito palang Gehenna ay parusa na igagawad ng Panginoon doon sa mga Hudyo. Tandaan natin ito yung mga Hudyo. At dito, kung papansin ninyo dito, sa 11 times na binanggit ni Jesus, hindi niya ito iniuugnay doon sa parusa ng mga makasalanan at the second coming of Jesus. Hindi rin niya ito iniuugnay sa kaparusahan ng mga masasama after the 1,000 years. Hindi. Ito po ay special na sinasabi na kahatulan o parusa na ibibigay sa Israel right at their generation. Doon po sa kanilang panahon, generation na yun Hindi yung past, hindi yung second coming, hindi, malayo na yun. Iba yung mga talata na binabanggit ni Jesus Christ tungkol dun sa parusa na may gagawad sa mga wicked in general in the last days. Pero ito, special ito, yung tinatawag na dito na Gehenna, parusa ng Gehenna, ito ay special na itong binigay niya para sa mga Hudyo, sa bansa ng Hudyo, sa bayan ng Hudyo. Yan po ang totoo dyan. Kaya huwag nating kalimutan yan. So ibig sabihin po na ginamit ni Jesus ang salitang Gehenna bilang isang figura ng pagsasalita upang tukuyin ang paghatol o parusa ng Diyos na igagawad niya sa bansa ng mga Hudyo sa panahon na yan. Tandaan niyo ito. Sa panahon na yon, hindi yung sa panahon 1,000 years after, hindi. Pero doon sa panahon na yon. Kung mapapansin po ninyo ang context ng lahat ng talata na binabanggit ni Kristo, ang salitang Gehenna, hindi po niya ito iniuugnay sa pangyayari sa kanyang ikalawang pagparito at hindi rin po niya iniuugnay sa pangyayari after the general resurrection ng mga masasama after the 1,000 years sa Revelation 20. Sa halip ay iniuugnay niya sa mangyayari sa mga Hudyo na nabubuhay sa henerasyon na yan. Kung ating pag-aralang mabuti, makikita natin na ang paghatol ng Gehenna ay ginamit ni Jesus upang tukuyin ang paghatol na malapit ng ibigay ng Diyos sa bansang Israel sa panahon na yan. Sa time na yan, sa generation nila. Paano natin malaman yan? Nasa context lang yan. Itutuloy natin lang yung pagbabasa. Di ba huminto tayo kanina sa chapter 33? Ngayon, ituloy lang natin, hindi chapter 33. Chapter 23, verse 33 tayo huminto ng pagbasa. Ituloy lang nating basahin doon at alamin natin na yun pala yung tinutukoy na parusa na igagawad ng Panginoon sa buong bayan ng Israel, yung Gehenna na yun, right at that time. Tignan natin yung context. Ituloy natin sa verse 34 hanggang sa 36. Dahil dito, narito, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga pantas na lalaki at mga guro ng kautusan. Ang ilan sa kanila ay inyong papatayin at ipapako sa krus. Ang ilan sa kanila ay inyong hahagupitin sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bawat lungsod.
ito ay upang dumating sa inyo ang dugo ng lahat ng mga matuwid na nabuhos sa lupa. Ito ay mula sa dugo ni Abel, ang matuwid, hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakyas. Si Zacarias ang inyong pinatay sa pagitan ng templo at ng altar. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. Etong mga hatol na ito na binabanggit, kasi hahatulan sila. Tandaan ninyo yung binasa natin kanina sa verse 33, mga ahas, mga anak ng ulupong, papaano kayo makakaligtas mula sa hatol ng Gehenna? Ayan. Kaya nandun daw, hindi sila makakaiwas sa hatol ng Gehenna. Pero lininaw ni Kristo dito sa verse 36. At bago pala yung 36, lininaw niya kung bakit sila hahatulan. Kasi matigas yung ulo nila, at saka mamamatay sila, sila yung pumapatay sa mga propeta ng Diyos, sa mga mensahero ng Diyos, at talagang sa katigasan ng ulo nila sila yung pumapatay. At sila na nga yung nagbabalak na patayin si Jesus. Ayan. Ngayon, yun ang pinaliwanag niyong dahilan kung bakit sila hahatulan. At ngayon, sa verse 36, ay tinukoy niya kung kailan mangyayari yung hatol ng Gehenna sa bayan ng Israel. Ayan po. Kailan daw po? 36. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na ito ay darating sa lahing ito in this generation. So hindi yung hindi mangyayari 100 years later. Kasi kung 100 years later mangyayari pa yung hatol ng Gehenna, ay di mamamatay na itong mga kausap niya. Ibang generation naman ang doon. So malinaw po sa paliwanag ni Jesus ng hatol ng Gehenna na binanggit ni Jesus sa makalabing isang beses ay tumutukoy sa hatol na igagawad sa bansang Israel dahil sa kanilang pagtanggis na magsisi sa kanilang masasamang gawa at pagtanggi nilang magbago. Pinag-uusig at pinagpapatay pa nila ang mga mensahero ng Diyos. Sabi ni Jesus sa verse 33, mga ahas, mga anak ng ulupong, papaano kayo makakaligtas mula sa hatol ng Gehenna? Ibig niyang sabihin na hindi sila makakaligtas sa hatol ng Diyos. Anong hatol ang sinasabi niya ayon sa verse 33? Ang hatol ng Gehenna. Bakit hindi makakaligtas ang mga pangulo ng mga Hudyo na kausap niya sa hatol ng Gehenna? Sapagkat sabi ni Jesus sa verse 36, nakatotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. Kung ang hatol ng Gehenna ay parusa ng Gehenna ay magaganap 100 years after, maaring makaligtas pa sila dahil by that time ay patay na sila. At ang kanilang mga anak at apo na ang mga anak at apo na ang mahahatulan. Pero sabi ni Jesus, ang lahat ng mga ito ay darating sa lahing ito in this generation. So ano ang sabi ni Jesus na mangyayari sa kanilang syudad pag igawad ang hatol ng Gehenna sa kanilang bansa? Ituloy natin ang pagbasa sa sinasabi ni Jesus. Huminto tayo kanina sa verse 36, ituloy natin sa verse 37 hanggang 38. At ito nung natapos pala niya na mahahatulan sila at mangyayari yung hatol sa kanila doon sa sa lahing iyon, alam nyo, umiyak si Jesus sa kanila kasi nakita niya na malapit na talaga silang hatulan, parusahan. Kaya sabi niya, "Oh Jerusalem, Jerusalem, ikaw na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa iyo, gaano kadalas kong ninais na tipunin ang inyong mga anak, katulad ng pagtipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak, ngunit ayaw ninyo." Yan ang dahilan kung bakit sila po ay paparusahan. Kasi sinikap nga ni Kristo na iligtas sila. Dumating siya para sa kanyang bayan. Well, hindi lang para sa kanila, pero sa buong sanglibutan. Pero sila yung special parang secondary na tayong mga hentil. Sila yung pangunahin. Pero sabi nga, ayaw nila.
Kaya sabi niyo, narito ang inyong bahay ay iniwan ng wasak. Ayan. Iniwanan na po ni Jesus Christ yung sila. Kasi mangyari, tumigas na ang kanilang puso, wala na siyang magawa, na mapalambot pa sila, nagmatigas talaga ang kanilang puso. Kaya wala na. Kaya iniyakan na lang ni Jesus sila dahil they are beyond rich. Unreachable na sila. They are beyond salvation na as a nation. So narito ang inyong bahay ay iniwan ng wasak. Meaning to say, mawawasak na yung kanilang bahay. Meaning yung kanilang lungsod. Ito ay sapagkat sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita mula ngayon hanggang sabihin mo, pinagpala siya na dumating sa pangalan ng Panginoon. Ayan. So yan po yung nagpaalam na si Jesus doon sa Jerusalem, sapagkat talagang tapos na yung kanyang trabaho, hindi pa sila nagbabago, so parang hinug na sila para maparusahan. Ayan. At itinuloy pa niya, tuloy natin ang pagbasa, kasi chapter 23 ito, natapos sa verse 39, ituloy natin sa chapter 24, verse 1 to 3. Si Jesus ay lumabas. Saan siya lumabas? Doon sa templo. At umalis mula sa templo. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang ituro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, nakikita ba ninyo ang lahat ng mga ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang maiiwan ng isang bato dito na nakapatong sa kapwa bato na hindi babagsak. So yan ang sinasabi niya yon. He is referring to the impending destruction of the city of Jerusalem at that time. Yan po yung tinutukoy niya doon na hatol ng Gehenna na igagawad sa buong Israel. Yan. Dahil sila nga ay nagmatigas, ayaw nilang isuko ang kanilang sarili sa Diyos. Tapos, nung sinabi ni Jesus na yon, kasi mawawasak nga daw yung kanilang bahay, meaning talagang yung templo na yon, lahat ng building yon talagang babagsak yan, walang matitira. Habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ang kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukod. Sinabi nila, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Yan ang unang tanong ay patungkol doon sa sinasabi niya na pagkawasak ng Jerusalem, pagkabagsak ng templo, pagkasira ng buong syudad. Yun ang doon sinabi niya. Ngayon, tinatanong ng mga alagad, kailan mangyayari ito? Ang lahat ng mga ito. Kailan ito hahatulan sila ng hatol ng Gehenna? Kailan mawawasak ang kanilang bahay, ang kanilang buong syudad? Pero meron pang idinagdag nilang tanong. Ano ang tanda ng iyong pagdating at ang mga tanda ng katapusan ng kapanahunan ito? So, tandaan ninyo dito, dalawa ang tanong nila. So, kung basahin natin ang chapter 24, ituloy natin, kailangan na i-distinguish natin yung mga binitiwan niyang mga salita na patungkol doon sa pagkawasak ng Jerusalem at saka yung patungkol naman doon sa tanda ng malapit ng pagdating ni Jesus at pagwawakas ng mundo. Dalawa yon. Tandaan natin yon. I-separate natin yon. I-screen natin. Ngayon, ang babasahin ko na lang po dito yung patungkol doon sa sa pagwasak sa Jerusalem. Huwag na muna natin pag-aralan yung tungkol doon sa tanda ng malapit ng pagbabalik ni Jesus dito sa lupa. Dito tayo doon sa sagot na kailan ano ba yung kanina? Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Kailan mangyayari yung hatol ng Gehenna sa bayan ng Israel? Kailan mawawasak itong yung syudad nila, yung templo nila sa loob at saka yung mga magagandang mga buildings nila doon? Kailan daw mangyayari yan? Ayan, nagbigay si Kristo ng tanda. Basahin po natin ang verse 15 hanggang sa 20.
makikita nga ninyo ang kasuklam-suklam na paninira. Yung tinatawag dito abomination of desolation na sinabi ni Daniel, ang propeta na nakatayo sa banal na dako, siya na bumabasa, unawain niya. Kapag mangyari ang mga bagay na ito, sila na nasa Hudiya ay tatakas sa mga bundok. Ngayon, ano ba yung dito tinutukoy na abomination of desolation na binabanggit daw ni Daniel? Kung pag-aaralan natin yung hula ni Daniel, meron siyang ihinula tungkol dun sa Rome, the little horn at saka yung sa Rome, na itong tinawag na abomination of desolation. Kaya ang ibig sabihin niya, tinutukoy na dito, pag nakita nyo na yung abomination of the desolation, yung mga sundalo ng Roma na pinalibutan na ang Jerusalem, yan na yung tanda ng pagkawasak ng Jerusalem. Kaya sabi niya dito, kapag mangyari ang mga bagay na ito, sila na nasa Judea tatakas sa mga bundok. Siya na nasa bubungan ay huwag nang bababa upang kumuha ng anuman sa kaniyang bahay. Siya na nasa bukid ay huwag nang babalik upang kumuha ng kaniyang mga damit. Ngunit sa aba ng mga nagdadalang tao at doon sa mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Siyempre, kung nagpapasuso ka naman, mahirapan ka talagang tatakas. May dala kang bata Ayan. At sabi dito sa verse 20, manalangin kayo na ang inyong pagtakas ay huwag mangyari sa taglamig o sa araw ng Sabat. Ayan. Yun po. This is a prophecy regarding the destruction of Jerusalem na malapit na talaga na igawad. Etong destruction of Jerusalem, ito yung tinutukoy ni Jesus doon sa verse 33 na hatol ng Gehenna na igagawad dito sa bayan ng Israel. Ayan. Ngayon, manalangin kayo na yung pagtakas nyo hindi sa taglamig. Bakit? Pag taglamig, mahirap magtumakas. Pagkasabat naman, hindi kayo makatakas kasi sarado ang buong syudad. Paano pa kayo makatakas yon? At saka, siyempre, mahirap, pangit yung araw na araw ng Sabat, doon ka patatakas. Kaya yon, ibig sabihin na si Kristo talagang iginagalang niya ang sacredness ng Holy Sabbath. So pagdating ng paghatol ng Gehenna sa bansang Israel, ang kanilang banal na syudad ay mawawasak. Masisira ang kanilang mga bahay at ano naman ang mangyayari sa mga tao pagdating na yon. Pagka dumating na yung hatol ng Gehenna. Dito sa Matthew, hindi gaanong nilinaw ni Matthew, pero dito kay Lucas, sa Luke chapter 21 verse 20 and 23, ito ang mas malinaw. Alamin ninyo na ang kapanglawan ng Jerusalem ay malapit na. Ito ay kapag nakita ninyong siya ay napalibutan ng mga hukbo. Ayan, yan na yung sinasabi doon na when you see the abomination of desolation is spoken of by Daniel, na tumutukoy doon sa mga sundalo ng Roma. Ito nga yung pinaliwanag dito Mas malinaw kay Lucas kasi tinumbok talaga niya Alamin ninyo na ang kapanglawan ng Jerusalem ay malapit na. Ito ay kapag nakita ninyong siya ay napalibutan ng mga hukbo ng Roma. Pagkatapos nito, sila na nasa Hudiya ay tatakas patungo sa mga bundok. Sila na nasa kaniyang kalagitnaan ay lalabas. Sila na nasa mga lalawigan ay huwag nang hayaang pumasok sa kanya. Ito ay sapagkat ang mga araw ng paghihiganti ay magaganap ang lahat ng mga bagay na isinulat. Sino ang maghihiganti dito? Hindi ang mga Roma ang maghihiganti. Ang maghihiganti, ang Panginoon, dahil sila yung linapastangan ng mga Israel. Ayan. So paghihiganti ng Diyos dito sa kanyang bayan na lumapastangan sa kanya at pumatay sa kanyang mga propeta, sinugo niya tapos pinagpapatay nila. Ayan. Kaya ito na yung panahon ng paghihiganti niya sa kanila. Ngunit sa aba ng mga magdadalang tao at sa kanilang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat magkakaroon ng malaking kaguluhan
sa ibabaw ng lupa at magkakaroon ng puot sa mga taong ito. Pero dito kaguluhan Pero may nabanggit doon sa ibang taggutom, magkakaroon ng gutom Sila ay babagsak sa talim ng tabak. Ayan, marami talagang mamamatay dahil sa sandata, no? Sila ay magiging bihag sa lahat ng mga bansa at ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil hanggang maganap ang panahon ng mga hentil. So tatlo po ang mangyayari na binanggit dito. Maliban doon sa yung sa pagkasira ng kanilang templo at saka mga buildings nila doon. Sa mga tao ito ang tinutumbok. Una, magkakaroon ng taggutom. Ikalawa, marami ang papatayin sa pamagitan ng tabak. Ikatlo, ang mga hindi namamatay sa tabak ay gagawing bihag sa mga bansa. Ang tanong, nangyari po ba ito sa mga Hudyo? Nangyari po. Nangyari po ito sa mga Hudyo noong 70 AD, noong linusog ng Roman army ang Jerusalem. Ngunit walang namatay na kahit isang Kristiyano dahil nakinig sila sa babala ni Jesus na sila ay tatakas mula sa Jerusalem. Paano nangyari yung kanilang pagtakas? Ganito po. Ang unang dumating na mga sundalo ay pinangunahan ni General Cestius. Pagkatapos pinalibutan sila. Nung pinalibutan, nandun sa loob yung mga sundalo at mga Hudyo. Ngayon, pagkatapos na ilang linggo, buwan, biglang ngayong nag-withdraw, biglang umatras sila. Biglang umatras. Di nila malaman kung bakit. Ngayon, medyo natuwa itong mga Israelites doon sa loob. Hinabol nila ngayon. Marami silang pinatay na mga Roman soldiers. Ganon. So, parang panalo sila. Ngayon, bumalik ngayon. Halos nga daw kakaunti ang nakabalik na Roman soldiers tuwang-tuwa ngayon itong mga Hudyo na parang safe na sila, parang hindi na sila babalikan. Pero itong mga Kristiyano, nalaman nila, yan na ang hudyat para sila ay tatakas. So habang itong mga sundalo ng Romans ay umatras, hinabol naman nitong mga sundalo ng Hudyo. Sinamantala ng lahat ng mga Kristiyano na nakinig doon sa sinabi ni Kristo, lumayas na sila doon. Walang natira doon kahit isa. Ngayon, nagre-rejoice itong mga tao na ito na akala nila safe na sila, hindi na sila babalikan. Ngayon, nung mga 69, di ko na alam kung anong buwan yun, no? Bumalik ngayon ang mga sundalo ng Romans. Hindi na si Cestius ang general na nagdala sa kanila, kundi si General Titus na. Pagkatapos pinalibutan ngayon yung buong siyudad ng Jerusalem. At matagal yung pagpalibot nila doon hanggang naubos na yung mga pagkain ng mga taga Jerusalem. At nangyari, kawawa talaga sila doon. Kasi nung naubusan na sila ng mga pagkain doon, natupad yung hula ng Panginoon na ito palang mga Hudyo, pati mga anak nila, pinagkakain na nila dahil sa kanilang gutom. Naging cannibals na sila dahil doon sa kanilang paghihirap. Kaya natupad na magkakaroon ng taggutom doon. Naghihirapan sila. At nung ganun na ang nangyari, tumagal na, tinansya ng mga Roman soldiers, mahina na sila, kaya na nilang palusubin at patayin. Pinilit ngayon nila na talagang linusob yung loob. Paglusob nila, wala nang kaya itong mga sundalo na lumaban pa. Wala na silang kalaban-laban. Kaya pinagpapatay sila doon, at talagang bumaha ng dugo doon sa loob ng Jerusalem. Babae, mga lalaki, pinagpapatay. Kawawa sila. And about over 1 million Jews doon ay namatay sa panahon na yon. Ayan, kaya natupad yung sabi ni Kristo na ibibigay sa tabak ang marami. Pero meron yung mga natira pa rin, hindi naman pinatay lahat. Pero dito nga na yung mga natirang hindi namatay ay kinuha na bihag. Kaya kinuha nagiging
bihag po yun. At yun po ang nangyari. At alam nyo, may yung nangyari dito, may kinalaman doon sa sinasabi ni Kristo, na yung sabi niya na hatol ng Gehena. Hatol ng Gehena. Ito ang tinutukoy niya na hatol ng Gehena, na may patayan na mangyayari, may sunugan na mangyayari. Alam nyo, wala sanang walang balak itong mga Roman soldiers na sunugin ang syudad. Dahil nakita na ayon doon, binasa ko yung historical account nandun sa Great Controversy chapter 1, the desolation of Jerusalem, the destruction of Jerusalem. Na binasa ko doon na wala naman pala silang balak na talagang na sirain ang Jerusalem. Ang gusto nila na susuko ang mga Hudyo, pero ayaw sumuko. Nung linusob nila, nagbigay din ng order itong si Sistius na huwag nilang sunugin kasi gusto nilang i-save yung yung temple, dahil yan, very precious yun, at saka maraming mga doon, maraming mga ginto na pwede na lang masamsamin. Pero dahil sa galit ng mga Roman soldiers, hindi nila napigilan na meron talagang naghagis ng apoy, at nung naghagis ng apoy ay lumiyab. Lumiyab talaga at nasunog yung temple, nagkaroon ng malaking sunog doon sa loob. Hindi na nila mapigilan. Yun na yung katuparan ng sinasabi doon na he will kindle the fire that cannot be quenched. Hindi na, wala nang makapigil talaga doon. Sinubukan ngang pigilan talaga niya na yung mga tauhan niya na huwag susunugin, pero hindi nila napigilan, kaya nasunog talaga yung templo at saka yung mga buildings doon. Marami pong nangasunog. At saka dahil yan ay judgment ng Panginoon, parang talagang parang yung imposibleng yun, na naging malakas ba yung apoy na sumunog talaga. Kaya napakaraming nasunog. Okay. Tapos yung mga patay, pinagtatapon na. Kasi hindi lang naman doon sa loob, hinabol yung mga nagtangka ngayon na magsitakas, ay hinabol ng mga Romano at pinagpapatay. Kaya dito sa isang aklat na sinulat ni Edward William Fudge, The Fire That Consumes, ang title, published noong 1982. Sabi niya dito, Josephus indicates that the same valley, the Valley of Hinnom, was heaped with dead bodies of the Jews following the Roman siege of Jerusalem about 69 to 70. So anong nangyari? Na doon sa Valley of Hinnom na yon, ang dami palang mga doon, naipon na mga tao doon ng mga dead bodies nitong mga Hudyo. So hindi lang doon sa loob ng Jerusalem, doon sa palibot, ang dami, maging doon sa western part of Jerusalem, doon sa Valley of Hinnom, ay ayon kay Josephus daw sa kanyang historical account, ay maraming mga heap. Pag sinabing heap, parang na heap of bodies, heap with bodies, dead bodies na hindi naman siguro na puno, pero maraming mga dead bodies doon na nasumpungan. Ayan, kaya yan ang nagiging parusa. Sabi ng iba, paano natupad ang sabi ni Jesus na ang hatol ng Gehena ay may apoy na hindi namamatay? Patay naman yung apoy noon, nasumunog. Paano maging katuparan yon? Si Jesus ang nagbigay na yon ang katuparan. Kung basahin nga natin dun sa Matthew chapter 23, verse 33 pa hanggang sa 24, yun na nga yung tinutumbok ni Jesus na katuparan ng hatol ng Gehena na para sa kanila, kay iniyakan siya at binagbigay pa siya ng tanda. Kasi tinanong nga ng mga apostol, kailan ito mangyayari? Sabi niya, pag nakita niyo na yung mga siyudad na pinalibutan ng Jerusalem, magsitakas na kayo dahil diyan na ang panahon na mangyayari yan. Na masisira ang Jerusalem, hahatulan ang Jerusalem yan, susunugin, magkakaroon ng pagsusunog.
Pero dito naman, ang problema, yung gustong ipalabas ng iba, sabi doon, unquenchable fire, fire that cannot be quenched, hindi mamamatay. Namatay naman na. Mga kapatid, yun palang itong expression na fire that cannot be quenched, hindi ibig sabihin na pag nasindihan, ay hindi, ay tuloy na walang kamatayan. That is not the whole idea. Common pala yan na usage sa literature, kahit sa secular literature sa time ni Christ. Merong mga ginagamit na yung mga expression na yon na fire that cannot be quenched, na ibig sabihin pag may continuity for a time and afterwards ay mamamatay. Pero hindi ibig sabihin na pag nasindihan ay wala ng kamatayan, na liliyab, taon ang lilipas ay hindi pa rin yan namamatay. Mali pala yun. That is a wrong understanding. Bakit kanyo? Kasi ito palang sinasabi ni Kristo, He is using a language that is familiar to the Jews. Dahil nangyari na, ginamit pala yon sa Old Testament scriptures, yung expression na yon na fire that cannot be quenched, but it is not, does not mean that it will continue to burn without end. Mali pala yon. Kailan ginamit? Ginamit ito, yung unquenchable fire, to describe the fire that was used by the Babylonians to destroy Jerusalem nung una. Yung ngayon, ginamit uli yan sa destruction of Jerusalem sa pangalawa, kasi dalawang beses pala itong nasira ang Jerusalem. Yung first time na nasunog ang Jerusalem was by the soldiers of Babylon. So basahin natin ang hula ni Jeremiah na natupad, no? Jeremiah 7:20. Therefore, thus saith the Lord God, behold, mine anger and my fury shall pour out upon this place, upon man and upon beast, and upon the trees of the field, and upon the fruit of the ground, and it shall burn and shall not be quenched. Ayan. Yan ang sinabi ng Panginoon na gagawin niya doon. Susunugin niya ang Jerusalem, and that it will not be quenched. Sa Jeremiah 21 verse 10 and 12, inulit na naman niya. Sabi niya, for I have set my face against this city for evil, and not for good, saith the Lord. It shall be given into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire. O house of Israel, thus saith the Lord, execute judgment in the morning, and deliver him that is spoiled out of the hand of the oppressor, lest my fury go out like fire, and burn that no one can quench it, because of the evil of your doings. Nakita nyo, susunugin daw ng Panginoon yung Jerusalem, with fire that cannot be quenched. Pero ano ang gagamitin niya para sunugin? Ayon sa verse 10, gagamitin niya ang hari ng Babylon. Ayan. So this unquenchable fire brought on by the Babylonians devoured the palaces and gates of Jerusalem during Jeremiah's lifetime. Ayan. So yung hinula ni Jeremiah, during his lifetime, nakita niya yung fulfillment. Kagaya din ni Jesus na yung sinabi niya, hindi nakita ni Jesus, nakita ng mga apostles yung fulfillment. Kasi namatay nga si Jesus after na kanyang sinabi yun. So, ang patunay na talagang katuparan ng sinulat ni Jeremiah, yung destruction of Jerusalem, ay yung 2 Chronicles 36 verse 17 to 21. Therefore he brought upon them the king of Chaldees, who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion upon young men or maiden, old man or him that is stooped for age. He gave them all into his hand. And all the vessels of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king and of these princes, all these he brought to Jerusalem. And they burned the house of God, and brake down the wall of Jerusalem, and burnt all the palaces thereof with fire, and destroyed all the godly vessels thereof. And when and them that had escaped from the sword carried he away to Babylon, where they were servants to him and his sons until the reign of the king of Persia.
to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah. Ayan. So nakita niyo, yung napangyayari doon sa destruction of Jerusalem by Nebuchadnezzar was a fulfillment of the word of the Lord by the mouth of Jeremiah. Pero ano ang ginamit ni Jeremiah doon na description? The Lord is going to kindle a fire and burn the city with fire that cannot be quenched. Pero ibig bang sabihin na hanggang ngayon ay nagliliyab pa rin? Hindi. So, the concept of an unquenchable fire does not mean a fire that will never be put out. But it is a fire na hindi mahadlangan ng tao at talagang susunugin kung ano yung nailayunin na sunugin. But afterwards, mawawala. O, yan po. Kaya huwag nating ipilit yung ating personal understanding doon sa talata ng Biblia na hindi naman yon ang ibig sabihin. Ang ginagamit lang ni Kristo yung vocabulary na nagamit doon sa Jerusalem. So aware yung mga Hudyo na nakikinig sa kanila, and they understand it according to what already transpired in the past. Inunawa nila doon ayon sa pagkagamit ng Old Testament. Hindi yung bumabasa ngayon na inuunawa nila, not according to what has already happened in the time of Jeremiah, but according to what they wanted to understand. Doon sa kanilang palagay na yun palang susunugin ng Gehenna fire ay yung hindi mamatay-matay na kaluluwa. That is a very, very foreign interpretation. Malayo po yan na pag-interpret dito sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ko, wag po tayong maniwala dyan sa ganyan na aral ng tinatawag nilang impyerno. So pagbabasahin nyo uli niyan, palitan nyo yon, kahit babasahin nyo na impyerno sa Tagalog, understand it as Gehenna. At unawain ninyo na yung Gehenna na yon, that is a punishment of God that was given to the Jewish people during the destruction of Jerusalem. Katulad din ng destruction by fire, unquenchable fire, na inihula ni Jeremiah sa Jerusalem nung una. Na ang nag-fulfill naman doon ay si Nebuchadnezzar when they burned the city of Jerusalem. Tapos exactly na parehas ang nangyari. Kasi may nasunog ang syudad. Tapos pinagpapatay ang marami. May natira. Anong natira? Ginawa ni Nebuchadnezzar, kinuha yung mga natira at ginawang bihag, naging servants doon sa kanilang kingdom. Dito rin, pinagkukuha din yung mga buhay, ginawa din na servant. Exactly na the same ang nangyayari. Ayan. And both are described as they are burned with unquenchable fire from God. So yan po mga kapatid, huwag po tayong magkakamali sa ating interpretation. So ang everlasting fire ay hindi ibig sabihin na a fire that will not be will not end. Hindi po ganon. At saka yung sinusunog dito sa Gehenna fire, hindi ito yung mga disembodied spirits. Nangyari talagang buhay, talagang mga tao yan ang sinunog, nangamatay. At saka pinagpapatay ng tabak. Hindi lang din tao ang sinunog, pati yung mga building sinunog din. So huwag nating i-confuse ang Gehenna fire doon sa sinabi ni Jesus sa Matthew 25 verse 41 and 46 na yung everlasting fire, na doon pupunta yung mga masasama, because that is a future event na tinutukoy na mangyayari when Jesus shall sit in his, after na siya ay umupo sa kanyang luklukan. Pero itong Gehenna fire, he is talking of something that is about to happen in Jerusalem. Kaya huwag nating i-confuse itong dalawa na tinutukoy na dito at saka yung mangyayari sometime in the future at the second coming of Jesus Christ. Yan po mga kapatid. And in conclusion, dahil wala na po tayong time dito, tandaan natin na wala tayong kinalaman pala dito sa dito sa Gehenna fire, kasi tapos na. Ito namang everlasting fire na ipinangako ni Kristo na doon dadalhin yung mga taong masasama,
Ayon sa 46 ng Matthew 25, they shall go into everlasting punishment. At saka yung sa everlasting fire ay hindi rin tayo dapat matakot doon. Bakit? Kasi sabi ng verse 41, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepare for the devil and his angels. Yan ang gusto kong mai-impress sa inyo dito. Ito palang everlasting fire na para sa mga na kinatatakutan ng iba, ito pala ay hindi na ihanda para sa atin. Ito po ay nahihanda lamang para sa the devil and his angels. Kaya lang, ang devil, gusto niya na isama ang mga tao. Tayong mga tao, hindi tayo para doon. Para sa kanila lang yun. Tayo, para sa kaligtasan. Tayo ay inihanda ng Diyos for salvation. Yan po ang gusto kong idiin sa kaisipan natin ngayon na dapat natin malaman. Kung walang dahilan na tayo po ay dadalhin doon. Maliban lang kung gusto natin, voluntary, tayo pipili na piliin natin ang kamatayan. Siyempre dadalhin niya tayo doon. Pero lahat po ng talagang tao, hindi layunin ng Diyos na dadalhin doon sa everlasting fire na yon, kasi para nga sa devil yun hindi para sa atin. So, ang aking appeal mga kapatid, huwag na tayong padaya kay Satanas. Yung everlasting fire na yun, that is not for us. We don't have to go there, mga minamahal na mga kapatid. It is our privilege to be saved and to have everlasting life. So, huwag nating piliin yon, yung kamatayan. Ang sabi ng Panginoon, kung ako ang masusunod, gusto ko maligtas kayo, kaya manampalataya kayo. Huwag niyong piliin yung kamatayan. Kaya yon din po ang aking gustong sabihin. Huwag na po nating piliin ang kamatayan. Binigyan na tayo ng pribilehiyo na tanggapin ang buhay na walang hanggan. Bakit pa pupunta tayo doon sa kamatayan? Kaya magsisampalataya na tayo. Sasabihin, masarap ang kasalanan, very attractive. Pero alalahanin natin, that is only, the pleasure of sin is only for a season. Maano pa ba yan? Tapos mamamatay ka. Useless pa rin yun if you enjoy sin for a season. Ang mas maganda na yun, piliin na natin yung buhay na walang hanggan kaysa yung sin. Hindi bali na we may not enjoy the pleasure of sin for a season. Basta ang ma-enjoy natin ay yung eternal life in the kingdom of heaven. Yun po ang aking appeal sa inyong mga minamahal na mga kapatid. Both dito sa sa mga church members, huwag na tayong mag-backslide. Huwag nang bumalik sa sanglibutan. Nandito na tayo, tuloy-tuloy na. Doon sa mga hindi pa sumama, kayo po ay inaanyayahan namin na sumampalataya na rin kayo. Huwag niyong piliin na pupunta sa impyerno. Hindi naman para sa inyo yan. Wala pong dapat na pupunta talaga yan. So maraming salamat po. Dito po natin tatapusin ang ating programa dahil medyo talagang hindi na talaga papahintulutan ng panahon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, maraming salamat sa inyong mensahe ngayong gabi para sa amin. Yamang nalaman namin na ang eternal punishment ay nakalaan pala yun hindi para sa amin, kundi para kay Satanas, sapagkat close na po ang kanilang probation, samantalang kami ay open pa. Kaya Panginoon, tulungan at hikayatin po ninyo kami na pupiliin po namin ang buhay at makakasama ninyo sa walang hanggan. Yung mga kapatid po na nanampalataya na, tulungan niyo po sila na hindi pa mahikayat na umatras, kundi magpatuloy. At saka yung mga hindi pa po nahihikayat, nawa po ay hikayatin ang kanilang puso pala sila manampalataya. At ang inyong kalooban na ang lahat ng mga tayong maligtas, nawa po ay napakarami nawa ang sumasampalataya at maliligtas para sa inyong kaluluwa lahat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good night po sa inyong lahat. Hanggang bukas na muli tayo magkasama-sama. Steady lang po, no? 30 seconds.